Davao City Mayor Rodrigo Duterte agad naghatid naman ng personal na tulong pinansyal sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Leyte. Si Peng Alinio ng Radyo ng Bayan Davao mag-uulat live via phone patch. Peng! Agad na lumipat si Davao Team Rodrigo Duterte sa Leyte ang tulong pinansyal sa mga bayan na lahat na naapektuhan ng bagyong Yolanda nakubitin ng mahigit sa natin at hindi pa tama at iba pang karamihan na agad na may itong naarubahan ng konseho para makatulong sa mga biktima. 2 beses naman ang padala ng team si Duterte mula sa Central Emergency 911. Ito ang nag-iisang 911 sa bansa para tumulong sa mga biktima upang magamot at mahawa ng mga debris at iba pang malaking puno na nabuwal sa mga daanan. At nang bumalik na ang huling team ay may karga na itong 2 daang pamilya na nais magpaampon sa Davao City. 10% nito ang sa Davao City na nakatira ngayon sa relocation site na ibinigay ng syudad. Malugod itong tinanggap ng lungsod kung saan ang iba nito ay nakisilong na sa kanilang mga kamag-anak at ang iba sa pangangalaga ng City Social Services and Development Office o CSSDO. Maging ang pwersa ng pulisya at militar at iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ang nagdala ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. May mga bit-bit din silang relief goods, kabilang na mga doctors at nurses at mga volunteers para makatulong sa mga biktima. Dala ang ilang mga karton ng tubig, damit, mga kamitan at pagkain. Panalangin sa mga biktima ang hiling ni Duterte hanggang ngayon. Sa lahat naway mahilom na ang malaking sugat sa kanilang puso na hindi lang makakalimutan ang nangyaring trahedya na ikinagulat ng buong mundo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Peng Alinio, Radyo ng Bayan, Davao. Maraming salamat sa iyo, Peng Alinio. Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, sir, masama. Ayaw pang magsalita. Sabi ko, ano nga ba sama? How bad is it? Sabi niya, sir, bagsak ang Leyte. So what do you mean? So, sir, may patay. So what struck me was, maybe there was really, because it was the worst of the century, pala ko masabing ko na, may patay na 300, 400. Medyo acceptable pa sa psyche ng tao. Yung sabi niya ko, gaano karami? Sabi niya, sir, sabi niya, baka aabot ito ng 10,000 pa kayo. Bumagsak ako. Ito ha? So, diretso ka agad ako sa, sabi ko, prepare. I said to all of my fellow Davaoeños, hear me out. We have to help. There's a human tragedy there. We must go. The mandate, the mission is to care for them and maybe to be with them and to die. Pray to God that they would be in safe hands, they would arrive and come home safely. So anyway, pagdating ko dito, ayaw ko na magpahiro. I will not talk about my role here and how pathetic Rojas was. Ayaw ko na. Ayaw ko na kasi magmukha pahiro-hiro na naman ako punta dito. Hindi nga ako nagpa-interview. Nalaman lang ninyo nung matapos na. At in-interview ako, sinabi ko, umiyak ako pati sa airport pagdating ko sa sinabi ko, God must have been somewhere else. God must have been somewhere else, or He forgot that there is a planet called Earth. Hindi ko malaman kung iiyak ako.
siya'y naiyak 2 beses. Ako po'y ilang beses din nakabalik sa inyo, nakatulong ng konti sa mga kooperatiba. Pero alam niyo po mga kababayan, yung sense of helplessness, yung pakiramdam mo na gusto mong gawin lahat pero wala kang magawa. Hindi ba yun ang naramdaman niyo sa Yolanda? Parang ipapasa Diyos niyo lahat. Pagdating ko dito, helicopter kami. Ang Gulf of Tacloban, wala ni isang barko. Basta rubber boat. Marami ako nakita na katawan na lumulutang. Tapos pagbaba ko, ang unang sumalubong sa akin, sundalo. Sabi niya, Mayor, may tubig ka ba? Sabi ko, ha? Wala kayong tubig? Sir, wala kami. Alam ko na may problema. Sabi ko, may problema. Alam mo, napaiyak ako sa simbahan. Nila ako ng pare doon sa common grave. Then I prayed. Papunta ko pabalik. Nakita ko yung mga tao. Sabi nila, mga relative mo. Yun ang binigyan nila ako ng picture, ng family picture namin. Pamilya, tatay ko, nanay ko, kapatid. Na wala kaming kopya. Wala akong nakita doon sa mga album. Binigay sa akin kanina, mga partidos ko dito. Kaya ako napaiyak kanina sa simbahan. Kapatid, mga magulang dito po sa Leyte at Tacloban, hindi man kayo agree sa lahat ng stand namin ni Mayor Duterte sa mga issues, maaasahan nyo naman kami sa aming prinsipyo at ang prinsipyo nyo ay iisa. Ang values nyo at values namin iisa. Pare-pareho tayong galit sa droga, pare-pareho tayong galit sa korap, pare-pareho tayong galit sa krimen, at pareho-pareho tayong galit sa kahirapan. Kay malumad, kay mamuro, kay Kristiyanos, I have the solemn duty to see to it that our country is peaceful. Tinatanim ng bala kung ano-anong pinaggagawa. May taga-LTO ba dito? Ay, LTO, nagbayad na tayo last year for the plate and the plastic. Putang ina, hanggang yung papel pa lang. So, where is the money of the people? Kaya mga kasama, kung man yung sasabihin, bakit po si Mayor Duterte, sa lahat ng kandidato, pinakakonti ang kanyang pangako. Alam niyo po bakit? Si Mayor Duterte ay hindi mangangako ng hindi niya kayang ibigay sa inyo. Ano ang pangako niya? Unang-una, 6 months, wala nang pusher sa Pilipinas. 6 na buwan, makakapaglakad kayo sa kalye, walang mga haras,
walang mandurokot, walang mangre-rape, at wala pong magkikidnap sa ating mga anak. Ngayon, subukan mo ako. Sige daw. I said, the time constraint, a very limited time, was really not to impress you, but to put the pressure on myself na para ma-pressure ako to act immediately, urgently. Ganon ang ginahabol ko. Mga kasama, ang susunod nating Pangulo, Mayor Rudy Rodrigo Duterte. Bago ninyo ako misunderstood, misunderstand, misconstrued, baka magkamali kayo sa mga pakinig ng salita ko ganito. I am Rodrigo Duterte. I am a Filipino and I love my country. It is the land of my birth. It is the home of my people. May kahulugan ito ngayon sa eleksyon. You know, this is the flag that I use to see in every building, in every town. Ang iba ngayon wala na. But let me kiss my flag for you. Ako po'y gusto ko na sanang magpahinga. Pero nakikita ko kasi the sadness of our country. Gusto ko nang mag-retire. Nakikita ko ang bayan. Okay na sana kung yung mamasamang tao nagpapahirap lang sa Pilipino. Dito ngayon, it is government itself oppressing the people. Ayaw ko ng droga. Ayaw ko ng kidnapper. Ayaw ko ng hold-upper. Ayaw ko ng snatcher. Lumayas kayong mga pangit na kriminal. Pagka po ang Presidente ng Pilipinas ay si Rudy Duterte na, yung mga adik, yung mga praning, mawawala na sila.
na the reason why I'm ready to retire. I became mayor in 1988 of Davao City when I was only 43 years old. Ngayon ho, 70 years old na ako. But whatever happens, matalo o manalo, it's going to be my daughter. Again, she would be mayor. Kaya ako lumaki sa hirap. So I do not deny and have not hid the fact na left ko ako. Pero hindi ho ako membro ng komunista ng Pilipinas. Far from it. Doon yan sila sa extreme. They call it armed struggle. Hindi kami pwede dyan. Nandito lang po ako. Pero ang aking orientation socialista. Kasi anak lang ako ng mahirap. At ngayon, ito mga OFW, kawawa kasi ang sinabi nila sa Facebook, Duterte, wala kaming hingiin sa iyo. Ibalik mo lang ang kapayapaan. Kasi kami nagtatrabaho, asawa ko na sa Qatar, ako nandito sa Riyadh. Nagpapakamatay kami para lang makipadala doon sa edukasyon ng bata. Sabi nga nila, ibalik mo lang, walain mo lang ang kriminal. Ngayon sabi ko, matanda na ako, tumakbo ako ng presidente, tinatanggap ko yung hamon. Mas guwapo yung mayor na yan. Alam mo, let the man or woman in this house without any sin cast the first stone. Tingnan ko, sino sa inyo dito hindi nagmumura? Kasi luluhod ako sa harapan, halikan ko yung paa mo. Sino? Ha? Kung ikaw galit, hindi ka nagmumura? Sino?
behind my epithets, my curses, there is a sad story behind, and it is really the story of the sadness of the Filipino people. From the bottom of our hearts here at the United Arab Emirates, we would like to thank Mayor Rod Duterte for heeding the call. The call of transforming the Philippines into a better country. This 2016, who you gonna vote? Kung gusto nating matanggal ang drug addiction, who you gonna vote? Para matigil ang pag-rape na yan, who you gonna vote? For a better Philippines, who you gonna vote?
kababayan natin dyan sa Pilipinas. I'm here in Japan. At ako'y nakikiisa at kami dito sa Japan, most of Filipinos here in Japan, nakikiisa sa pagtakbo ni Mayor Duterte sa 2016. So Mayor Duterte, kung mapapanood mo ito ngayon, so halos lahat ng mga Pilipino dito sa Japan sumusuporta at nakikiisa at nakikipaglaban sa iyo. So ngayon may kasamahan kayong kaibigang isang Japanese, isang Nihonjin. So ngayon may sasabihin siya para sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Hello. I've been working for Filipino trainees for quite a long time, and I've been listening about Duterte, how great he is, and then so now I'm really willing to support. Ito ang tawag o pakikiisa ng mga Japanese, yung mga nakakakilala sa iyo, Duterte. Anong sigaw ng Japan? Duterte for President. Go, 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 go. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain call.